true Christmas happiness comes from Jesus. No, kapatid, maaaring natatanong mo, bakit naman napaka-importante niyang kapatid kung ano yung tungkol sa kasiyahan o kagalakan? Bakit kailangan masaya ang Pasko? Di ba? When it comes to Christmas, this is the time that everyone is expecting to be the happiest, the merriest. Hindi pa pwedeng malungkot ang Christmas. Kahit sinong pamilya sa buong mundo, not only in the Philippines, they are expecting, we are all expecting a Merry Christmas, a Happy Christmas. And minsan natatanong mo sa sarili mo, paano mo masisiguro na masaya ang iyong darating na Pasko? Di ba kaya mayroong ibang may sinasabi, meron silang blue Christmas, meron silang malungkot na Christmas. Napaka-importante ng kagalakan, ng kasiyahan sa mga tao. Bakit kaya kapatid? Natanong na ba natin sa ating mga sarili, anong meron, bakit kailangan masaya pag Christmas? Kasi marami namang events, merong birthdays, di ba? Merong mga iba't ibang mga holidays. But compared to other seasons, compared to other holidays, this is pretty much different. There's an expectation of happiness. And in the word itself, yung pagbabanggit, Merry Christmas, kaya nga naidikit din siya, diba? Happy New Year, Merry Christmas, Happy New Year. Ano kayang meron kapatid sa Christmas? Bakit kailangan masaya? At tingnan natin ang salita ng ating Panginoon in Luke 2, verse 2, chapter 10, that is, and the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Now, when you say great joy, may kagalakan. Kaya dito po nagsisimula yung kapatid. But most of us forget kung ano po yung pinagmumulan ng ating kasiyahan, ng ating kagalakan sa Pasko. Nakandun na po tayo doon sa mismong ceremony. Yung seremonya, yung paghahandog ng Christmas, kung ano po yung meron doon. But we forget kung saan po nanggaling kagalakan. Kasi meron na pong announcement, you will have great joy, sabi ng angel, ng anghel, sa mga shepherds. Di ba? Great joy that will be for all people. Hindi po sinabi na ito parang ilan lang. Kaya of all, no, this was a prophetic message ng mga angels. Propesya po ito. At natupad nga po ito kasi kahit sa panahon natin ngayon, thousands of years na nakaraan, ay talaga naman na ito po yung pinakamasaya, great joy sa lahat-lahat ng mga event or holidays sa buong mundo. Now, let us see kung ano po yung mga ibig sabihin ng mga salitang ito, lalo na po sa ancient Hebrew at sa Old English. Yung unang-una yung joy, that is simka or simcha, that is joy, gladness, rejoicing, exultation, shout or joy, or joyful singing. Though yung pag sabihin po ng great joy, kanina binanggit ng great joy, merong matinding pagbubunyi, merong matinding kasiyahan, kagalakan, kaya nga naman pagka Pasko, dahil dyan nahilalagi iba't ibang masasarap na pagkain, di ba? Na kung saan yung tao masasaya kasi masarap, matamis, makulay ang mga ilaw. May mga regalong talaga namang hindi mo matatanggap pagka normal na panahon, pero pag Christmas napakaraming nagre-regalo. Yung mayaman ng mga hindi man dapat na mayroong pambili pero nagkakaroon ng pambili. Basta usaping Pasko dahil gusto magbigay ng kagalakan. Pero ito po yung pinagsisimulan nun, kapatid. In the ancient Hebrew, it says joy, simka. Pangalawa, yung happiness, yung kasiyahan. Kasi kanina, kagalakan, ito naman, kasiyahan. Or esher, that is blessedness, or how happy or blessed you are. Conveys a deep, contented state of well-being. So, isang napaka-importanting bagay pag Pasko, mga tao, dapat gusto nila, satisfied sila. They want to be contented, they want to be blessed. Kaya ang dami na nanghihingi ng blessing, di ba? Yan yung dumapasok yung mga godfather, yung mga godmother, meaning yung mga ninong, ninang, may mga inaanak. Yung mga tao na hindi mo na nakita ng maraming panahon, biglang babalik, darating para manghingi ng blessing. Because they want to be happy. Joy and happiness talaga naka-attach sa Christmas season. And lastly, yung Old English, that's merge or merry. Yung salitang merry, di ba? Kaya nga Merry Christmas. Marami sa atin hindi nakakailam yung ibig sabihin talaga niya ng merry. We just say it because ito yung naging tradisyon. Diba? Lalo na mga Pilipino, kahit hindi natin alam kung saan nagmula ang isang bagay, susundin na lang natin yun. Sabi nga nila, mula sa pagkapanganak hanggang mamatay, dito na lang kami. Diba? Ganun ng mga Pinoy. So, merry
Merry Christmas, di ba? Merry is merge. In Old English, it means originally leisurely, pleasing, sweet, delightful, bountiful. Kaya kumbaga pag tinignan mo siya, parang kailangan masagana. Gusto nila yung Pasko, marami mga prutas, may mga iba't ibang mga bilog-bilog. Nahaluan na nga ng mga Chinese tradition ng swerte. Wala naman sa Bible ang swerte, salitang swerte, kapatid. Luck is not in the Bible itself, only blessing. Pero ito po nahaluan na ng iba't ibang bagay because naging sobrang na siya, worldly na yung ating mga Pasko. Kaya napaka-importante, kapatid, alam mo kung saan to nanggaling, saan ito nagsimula, kasi mahirap pag ikaw ay malilito. Di ba may mga kanta nga yung have a jolly happy Christmas, and then merong another na kanta, we wish you a Merry Christmas. Bakit kaya, kapatid, kailangan masaya? Bakit kailangan magalak? And yung Pasko, hindi kompleto pag hindi ka masaya. It brings terrible sadness kapag yung joyful desires natin ay hindi nakamit nitong Christmas season. Grabe po yung kalungkutan ng mga tao. Sa bawat pamilya, sa bawat mga kaibigan, kapag hindi na-achieve yung gusto natin ma-achieve na kasiyahan o kagalakan sa Pasko. Bakit kaya, kapatid? And parang feeling natin empty tayo. We feel empty because of the wrong avenues to the source of our joy during our Christmas. Sapagkat hinahanap natin ito sa mga bagay na hindi natin dapat hanapin. Hahanapin natin, kailangan dumating yung kamag-anak ko pag Pasko, kailangan may regalo akong gantong kulay, gantong karami, kailangan may gantong karaming pagkain. Kaya nga diba nagkagulo kasi merong usapin tungkol sa Noche Buena. Yung Noche Buena, sa mga hindi pa nakakaalam, ay ito po yung panahon kung saan kakain ng pagkain sa mismong bisperas ng Pasko, at kailangan masarap at masagana. Marami nag-aaral kasi feeling nila hindi sapat yung kanilang amount na sinasabi ng iba para sa pagkain ng Noche Buena. That's why we feel empty. We feel so sad, we feel terrible dahil nakatingin tayo doon sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata, sa mga bagay na gawa natin at sa ating mundo. At kapag hindi natin na-achieve yun, nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng hiwalayan. Diba? We quarrel people when we don't meet our joyful expectations. Nagkakaroon ng away-away pamilya, nagkakaroon ng mga samaan na loob, hindi ka pumunta ng Pasko, hindi ka nagpakita, hindi ka nagbigay ng regalo, masama ang loob ko sa iyo. So doon na nakafocus, kapatid. It became selfish na, not selfless. It's no longer about Christ, it's about ourselves and our own happiness. And that's the problem, kapatid. Kaya dapat natin maintindihan that true Christmas happiness comes only from Jesus alone. Because nangyayari, kapatid, it is no longer about Christ, but about our earthly desires. So let us bring back, kapatid, ano ba talaga yung dapat magpasaya sa atin pag tuwing Kapaskuhan? Joy, happiness, and being merry na hinahanap natin mula sa ating Panginoon na buhay. So let us check yung focus point number 1 na binigyan natin, Panginoon. That is the joy of Christmas lights may fade, but the happiness found in Jesus Christ shines forever. Ayan. So yung mga kumikuti-kutitap, yung mga magagarang mga pananamit, magagandang ilaw, shiny lights sa ating horizon, sa mga buildings, sa mga mall, lahat po yung mawawala. No? Nauubos yan. And we cannot find our joy there because it's temporary, kapatid. But if you want yung kasayahan, yung kagalakan na forever, that whatever happens, masaya ka pa rin, lalo na ngayong Pasko, dapat alam mo na kay Kristo lamang manggagaling ang kasiyahan, ang kagalakan. Ayan, kapatid. In Luke 1:14, New King James Version, God says to us, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at His birth. So yun po yung, kapatid. Ang kagalakan natin, ang kasiyahan natin ay manggagaling sa ating Panginoon. Kung ikaw ang bubunyi para sa Pasko, dapat sa Panginoon yun. Kasi madaling manakaw ang iyong kasiyahan, kapatid. When your expectations are not met, the tendency is you will feel terrible. You will become angry. Sa tingin mo, kapatid, ano na yung nangyayari doon? Sino na nag-take over? Ano na yung nag-take over, di ba? Hindi na ating Panginoong Jesucristo ang nag-take over sa ating Christmas, kundi ang ating mga sarili. Yung anger, yung resentment, yung loneliness, di ba? Kaya maraming ayaw na malungkot sa Pasko. Gusto makikisabay ka sa ibang para hindi malungkot ang aking Pasko. Walang masama, kapatid, na magbunyi, na mag-celebrate ng Pasko. Walang masama
na tayo magsama-sama, magbigay ng regalo, di ba? Pumunta sa mall at mag-enjoy the Christmas season, to enjoy your rest, the time of rest during the days of mga sinasabi nga sa Filipino, yung bare months. It's good, it's okay, kapatid. But if you want lasting gladness, lasting joy, that it only comes from Jesus Christ. Kasi kapatid, kahit sa mo ilagay yan, one way or another, i-disappoint ka ng kamag-anak mo. One way or another, you can be disappointed even sa asawa mo. Pwede ka ma-disappoint sa anak mo. Pwede ka ma-disappoint sa kaibigan mo, sa katrabaho mo. Pero ang ating Panginoong Jesus, hindi ka niya i-disappoint. That's one thing that you have to understand, kapatid. Hindi ka i-disappoint ng ating Diyos na buhay. The gifts will be forgotten, the parties will stop, but Jesus offers lasting joy. Kaya nga sabi ng Lord, di ba? Ask and you will receive, and that your joy may be full. So kailangan humiling sa ating Panginoon. Lord, gusto ko po ng mabiyayang Pasko, masayang Pasko, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang sabi niya kasi, that you may have full joy. Ang Panginoong Jesus, He brings the oil of gladness and not the sorrow of sadness or sadness. That sorrow of sadness should flee away. It should get away from you. It should leave you, that sorrow or sadness. At papalitan siya ng oil of gladness ng ating Panginoon. Because yun ang kagustuhan niya. Kaya sabi niya, ask and then you will receive, and that your joy may be full. So that maging kumpleto ang iyong kagalakan. So kung i-apply mo ngayong Pasko to, para maging kumpleto ang iyong Pasko, humiling ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon, sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka tumakbo. So no matter what is happening on the ground, in the physical nature of your life, kung ano man yung nangyayari sa kapaligiran mo, kung kasama mo ang Panginoon, sa Kanya kayo nangungusap, sa Kanya ka tumatawag, bibigyan Kanya ng kasiyahan, bibigyan Kanya ng kagalakan. Diba? Kasi maraming pwedeng mangyari. But it is the great plan of the Lord na bigyan ka ng kagalakan ng kasiyahan. Di ba ganun din yung pakaramdam ng mga disciples? Nung si Jesucristo po ay namatay, grabe po yung kalungkutan nila. Grabe po yung tindi ng kanilang nadarama. Pero kayang ibigin ng Panginoong Jesus yung matinding kagalakan at kasiyahan. Kaya nung nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus, grabe yung rejoicing nila. Hindi nila mapaliwanag yung joy. Because ang may kayang mabigay sila ng joy, yung tunay na joy ang ating Panginoong Jesus. So ano man yung kalungkutan nila Pedro, nila Juan, di ba, nila Marcos, nila Lucas, lahat sila sobrang lungkot nila. Pero napalitan yun, nakita nila muli ang ating Panginoong Jesucristo. He is our ultimate source of joy, kapatid. Kaya, di ba, kaya binabanggit yung salitang Merry Christmas. Dapat merry ka because sa ating Panginoong Jesus. Hindi dahil sa iba't ibang bagay. And then nangyayari pagka hindi mo nakuha yung gusto mo, malulungkot ka. Minsan nag-aaway-aaway mga kamag-anak, mga kaibigan kasi hindi nagkita-kita, hindi nagparamdam, di ba? Meron kang resentment. Imbis na ating Panginoong Jesus ang iyong sandigan, ang iyong kasiyahan, ang iyong kagalakan, di ba? Nawawala, ninanakaw ng kaaway. Do not let the enemy steal your joy. Because that is his plan. That is his plan. Na magtagumpay sa buhay mo at nakawin niya ang iyong kagalakan, and therefore, pag ninakaw niya ang iyong kagalakan, tatalikod ka sa Panginoon. Ayaw mo na kay Lord kasi malungkot ka eh. But and then you tend to look into yourself at into your situation, and you magnify, pinapalaki mo yung problema mo, pinapalaki mo yung kalungkutan mo, pinapalaki mo yung loneliness. When God can provide and fulfill whatever it is that you need. Yes, there are prayers that you are praying for. It may take time. Prayers are not answered instantly every time. Hindi po lahat ng prayers ay na-answer instantly. But God can fill you with the oil of gladness even in your times of trouble, even in your times of sorrow, even in your times of sadness. So doon ka sumandig sa ating Panginoon, doon ka sumandal sa ating Panginoon na buhay. Focus point number 2, that is true Christmas joy flows when our eyes stay on Jesus. So dapat kapatid, ang ating mga mata ay nakatingin lamang sa ating Panginoon. Hindi po sa kung ano naman mga bagay para hindi tayo maliligaw or malinlin lang. Yung po kasi nangyayari. Nakatingin lang tayo sa mga regalo, nakatingin tayo sa celebration, sa sama-sama ng pamilya, and kapag hindi yun na-meet, hindi natin na-meet yung expectations, gagalit tayo.
sumasama ng gusto yung loob natin. Nagkakaroon pa ng matinding away, di ba? And then you try to attack one another when supposed to be dapat peace on earth na, di ba? Christmas, peace on earth. Hindi, nagkakaaway-away mga magkakamag-anak. Nagkakaaway-away mga magkakaibigan imbis na magkakaroon ng kasiyahan. So, fix your eyes on Jesus and so that walang makakakuha ng iyong kagalakan na galing sa ating Panginoon na buhay. Let us read Colossians 3:1-2 in the NASB version. God says to us, therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. So, dapat hanapin natin ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay at ang ating mga mata, ang ating paningin, ang ating focus sa Kanya lamang. And so that the enemy cannot steal yung para sa atin na binigay ng ating Panginoon na buhay. Kasi yun yung kanyang goal eh. His main agenda ay malayo tayo sa ating Panginoon. And kapag nakafocus ka na sa mga pang-makalupa na bagay, hindi ka sa mga pang-Panginoon, sa pang-spiritual na bagay, ang nangyayari na nakaka-focus ka na rin sa problema, nakaka-focus ka sa kalungkutan na hindi nabigay sa iyo yung gusto mo expectations, lalo na yung Christmas joy na hinahanap mo. Samantalang ang Christmas joy natin ay manggagaling lamang naman talaga sa ating Panginoon na buhay. Our relatives, our friends may fail us every Christmas, but Jesus never will fail us. He will never fail us. We focus too much on the season, not the reason. Katulad po ng binanggit ng ating Panginoon last Sunday, doon tayo nagpo-focus sa season, hindi po sa rason kung bakit tayo may Christmas. And that reason is the very reason there is happiness in Christmas. Ang ating Panginoong Jesus ang pinaka-rason bakit masaya tayo, bakit magalak tayo pag panahon ng Pasko. So don't take your eyes off that reason. Diba? Kasi pagka nilayo natin ating mga mata sa ating Panginoon, magugulo tayo. Malilin lang tayo, malulungkot tayo. Diba? So kahit na sabi mo yung Noche Buena mo, hindi siya pinakamaganda, pinakamaingranding pagkain, you will be contented. You will be satisfied because you know that you're celebrating it to honor the Lord, your God, and your Savior, and your friend, Jesus Christ. Diba? Kahit hindi dumating yung kamag-anak na inaantay mo sa panahon ng Pasko, okay lang. Because yung confidence mo na sa ating Panginoong Jesus, na one day, makakasama mo ulit itong kamag-anak na to. Makakapiling mo, mayayakap mo ulit itong kamag-anak na to. And then, right now, you will have the confidence and the contentment na yung kagalakan na binibigay ng Panginoon is enough for you today. Dapat ganun, kapatid. So that hindi mananakaw ng kaaway ang ating focus, and then therefore, imbis na magiging masaya, nagagalit pa tayo sa Diyos. We blame God for things that are happening. When that's not the case, and that should never be the case. Diba si Pedro, nung siya po ay nakita nila sa ating Panginoong Jesus naglalakad sa tubig, naisip niya rin, sama ko dun, maglalakad din ako. Diba? Tinawag siya, pumunta siya, naglakad siya. And really, he was walking on water just like Jesus Christ. Because he was looking to Christ, he was able to do it. He was able to walk on water. But the moment that he took off his eyes from Jesus Christ, from God, doon na nagka-problema because he started having doubts. Naku po, malalim na tubig to. Ang lalaki ng mga alon. Kulay blue ang water. Ang linaw ng tubig, nakikita ko ang ilalim. Diba? Ang lakas ng hangin. Every factor is coming in. Every influence is coming in. Every doubt is coming in. And therefore, you do not focus on Christ. When you lose focus, the enemy will steal your joy. The enemy will steal your faith. And he will try to destroy the oil of gladness na binigay ng ating Panginoon sa buhay mo. Kaya po si Pedro, lumubog siya. Diba? Lumulubog siya. Lord, save me, help me. Sabi niya. Why did you doubt Peter? Sabi ng ating Panginoong Jesus. Kasi nawala yung focus niya sa Panginoong Jesus. Ang focus niya nasa kanyang sarili, sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalungkutan. Dapat hindi tayo ganun, kapatid. Kasi you can never control the elements of Christmas season. Hindi mo alam kung anong pwede i-regalo sa'yo. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa Christmas. Sino yung pupunta, sino yung makakasama mo. You can never control those things, kapatid. But you can pray. You can talk to God. You can read your Bible. And you can be encouraged.
And remember to celebrate it because it is because of Jesus Christ, the one who really loves you. And so that no one can steal that joy that is God given for you. Because hindi gusto ng Lord na malungkot ka. Alam mo ba yung kapatid? Hindi gusto ng Lord na maghirap ka. Hindi gusto ng Lord na magdusa ka. Hindi gusto ng Lord na maging malungkot ka. Mali yung kaisipan ng mga ibang tao, ng ibang Kristiyano na parang it's all about sacrifice. It's all about suffering. Yes, there is a cross to carry. That's true. When you have Christ, when you believe in Christ, there is a cross to carry. Once you follow Christ, mangyayari po yun. Merong cross to carry. However, kapatid, do not let it, kapatid, make you doubt kung ano yung plano ng ating Panginoon para sa iyo. Kasi ang plano ng Panginoon sa iyo, bigyan ka ng kagalakan, bigyan ka ng kasiyaan, bigyan ka ng kasaganaan. Hindi gusto ng Lord na magdusa tayo. Hindi yan ang plano ng ating Panginoon na buhay. Maling pananaw yun. And so even in Christmas season, the plan of the Lord is to give you joy. To give you a joyful Christmas, full of joy. Kaya nga sabi niya, di ba? Ask and you will receive, and so that your joy may be complete. In other translation, is so that your joy may be full. So maging masaya ka. Hindi gusto ng Lord na malungkot ka. Kaya dapat alam mo kung saan nanggagaling ang joy ng Christmas. Alam mo dapat kung saan manggagaling ang kasiyahan mo pag tuwing Pasko. Hindi po sa mga tao na makakasama natin, hindi po sa sarap ng pagkain, hindi sa mga kumukuti-kutitap na ilaw, hindi sa ganda ng mall na pupuntahan o ganda ng carnival na pupuntahan ng mga bata. Hindi po, masaya mga bata, masaya na rin ako. No, kapatid. The main reason that you are happy in Christmas is because of Jesus Christ and Jesus Christ alone. So do not let anyone steal that joy from you. Diba, kapatid? Itago mo yung kagalakan na yan sa puso mo na galing sa ating Panginoon. Huwag mong hayaan na nakawin ng kahit sino man at kahit anumang sitwasyon, kapatid. Focus your eyes on Jesus. Huwag natin gayahin si Pedro. Kaya siya nabubog sa tubig, di ba? Pero niligtas pa rin naman siya nating Panginoon, si Pedro. Kahit lumubog na siya sa tubig. Kasi na-defocused siya. Tumingin siya sa problema, tumingin siya sa kalungkutan. Di ba? So maybe people are thinking, hindi sapat tong Noche Buena na to. Magme-medya noche na, hindi na ako masaya. Kulang. Gusto ko, hindi lang queso de bola, meron pang iba't ibang keso. Hindi lang ham, gusto ko meron pang gantong pagkain. Hindi lang fruit salad, iba pang salad. Di ba? And so, ang nangyari, na-focus ka doon sa season. Na-focus ka doon sa Pasko. Nakalimutan mo na yung Pasko mo galing sa ating Panginoong Jesus. Celebrate mo yan because you are honoring Jesus Christ. And that's so that no one and nothing else can steal that joy from you na binibigay ng ating Panginoon. Gusto ka, kapatid, ng ating Panginoong Jesus na masaya pag Pasko. Do not let anything or anyone steal that joy. Take away na binigay ng ating Panginoon. Number 1, Christ is the completion of our Christmas. So sino po magkukumpleto ng ating Christmas, ng ating Pasko? Siyempre, ang ating Panginoong Jesus. Sa Kanya yun eh. Diba? Everyone in this world knows about Christmas. 100%. Pwede mo sabihin 10% hindi nagsiselebrate ng Christmas, but they're still reaping the benefits of Christmas. Di ba may Christmas bonus? May Christmas sale? Even if they do not practice Christianity, if they do not believe in Christ, yet they are reaping the joys of Christmas. Because the reality is, it is Christ who will complete our joy in Christmas. Ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya mapapalitan sa history. Wala pong makatatalo dyan. The best season in the world of all time is Christmas. Because it is about Jesus Christ, kapatid. Kaya sabi ng ating Panginoon, di ba, you will have great joy. Hindi po nagsimula sa mga kanta, masasayang kanta ng Pasko ni Jose Marichan. God bless him. No? God bless the great songs na kinanta ng mga tao. Pero hindi po hindi nagsisimula at nagtatapos ang kagalakan sa Pasko. Nagtatapos yan at nagsisimula sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang dahilan ng Pasko, siya nagbigay, siya ang pagmumulan. Wala na pong iba. And if you ever feel lonely, know that Jesus Christ is with you. Maybe you feel alone, you feel lonely, na parang wala kang kasama sa Pasko, may mga kulang na tao na hinahanap mo. Diba? Tandaan mo, kasama mo ang Panginoong Jesus. Bibigyan ka ng kagalakan.
At lahat ng mga hinaing mo, lahat ng mga sama ng loob, lahat ng mga kalungkutan, ilatag mo lahat sa Kanya. Because in the perfect time, in His perfect purpose, in the Kairos moment, God will answer and give you the answered prayers that you're looking for. He can do it. He can not only give you answered prayers, He can also give you joy. And so be joyful, kapatid, for Christ has given you the greatest gift. Kapatid, bago ka malungkot, tandaan mo, may binigay sa yung regalo ng ating Panginoon. The very reason that there was a first Noel, alam niyo po yung ibig sabihin ng first Noel? That means the first birthday or the first Christmas day. That's the meaning of the first Noel. It was the day that Jesus Christ was born. The very reason that Jesus Christ was born is because gusto niya ibigay ang greatest na regalo sa ating lahat. Ang greatest na regalo ng Pasko. And what is it? Yung buhay niya. To save us from all our sins. Para tayo makaligtas sa impyerno, hindi tayo pupunta sa impyerno, pupunta sa langit balang araw, kung tatanggapin lamang natin ang regalo na binibigay niya ng libre. The gift that He freely gives to us, if we will only receive it, then we will get the greatest gift known to man. Throughout history, throughout the universe, nothing beats this greatest gift na binibigay ng ating Panginoong Jesus. And so, let us read, kapatid, yung mga verse na binigay sa ating Panginoon dito. No? Number 1, in Isaiah 9, 6-7, in the ESV version, God says to us, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this." So tatandaan mo, kapatid, na pinanganak ang ating Panginoong Jesus dito sa mundo na to, may mga title siya. He functions in many ways ang ating Panginoong Jesus, pero may mga title siya. Pag kailangan mo ng counseling, kailangan mo ng advice, He is a wonderful counselor. Pag kailangan mo ng tagapagtanggol na makapangyarihan, ang ating Panginoon is a mighty God. Kaya sa mga tao nagsasabi na hindi siya Diyos, sinungaling po kayo. The only reason that there is Christmas is because Jesus Christ is God, became a human to save all of us. Everlasting Father, yung tatay mo, irresponsible, hindi ka sinasamahan ng papa mo. Ayan, Everlasting Father. Nawala na si Papa, may Papa ka pa rin ng ating Panginoong Jesus. Kasamahan ka niya sa lahat ng panahon. Prince of Peace, di ba? Siya ang dahilan ng ating kapayapaan. So kung may problema ka, may pinagdaraanan ka sa iyong buhay, ang tunay na makapagbibigay sa iyo ng peace this Christmas season ay ang ating Panginoong Jesus. Wala na pong iba. Hindi ka magbibigyan ng peace, ng kapayapaan ng kamag-anak, ng kaibigan, ng mga kasamahan sa trabaho, ng business mo, di ba? No, nothing else. Even if the best of the best na makuha mo sa mundo na to, kaya lagi natin sinasabi, pinakamayamang tao sa mundo, why do they take their lives? Why do they commit suicide? Because they do not have Christ. They don't have peace in their hearts. They need the Prince of Peace. So kapatid, when you are not feeling at peace sa bahay mo, pag feeling mo parang may something wrong with my house, anong meron dito? Bakit may ganito sa bahay ko? May gulo, may problema, baka may masamang espiritu, baka may nanggugulo, di ba? Bakit nag-aaway kami lagi mag-asawa? Bakit may sumusunod sa akin ng aking anak? The Prince of Peace can fix that, kapatid. Ang ating Panginoong Jesus lang may kayang gumawa niyan. So may kakayanan mag-ayos ng buhay mo, especially ngayong Pasko, ang ating Panginoong Jesus. So huwag mo siyang kalimutan, kapatid, sapagkat siya ang source ng iyong joy. Lahat ng meron ka, kapatid, ay sa kanya nang gagaling. Kaya when you celebrate, kapatid, pag nilabas mo na yung masasarap na pagkain, yung matatamis, di ba? Nilabas mo na yung magagandang mga parol sa bahay, di ba? So lalagay mo yung mga lanterns. Remember Christ, kapatid. Because He is the reason that you are having that joy in your heart pag Christmas. Huwag mong dalhin yung kalungkutan dahil iniisip mo lang yung mga bagay-bagay sa mundo na to. Dapat tandaan mo, meron dahilan ng iyong kaligayahan. And so that no one can steal that joy from you. In Isaiah 7:14, in the NET version, God says to us, "For this reason, the Lord Himself will give you a confirming sign. Look,
This young woman is about to conceive and give birth to a son. You young woman will name him Emmanuel. You young woman will name him Emmanuel. So pag malungkot ang Pasko, you have someone with you. Do you know that the meaning of Emmanuel is? The name Emmanuel, ito sikat na sikat to. Emmanuel. Ito pong pangalan na Emmanuel. Because it means God with us. Kasama mo ang Panginoon. Wherever that you might go, whatever it is that you do, whatever is happening in your life, you have God with you. Jesus Christ is with us. God with us. Emmanuel. Last verse na binigyan natin Panginoon in Matthew 1:21 in the New King James Version, God says, "And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Ang ating Panginoong Jesus pumunta sa lupa na to para iligtas tayo. Iligtas tayo sa ating mga kasalanan. That's the very reason, kapatid, na dapat mo sineselebrate ng Christmas. Lord, thank you. Diba? Binati mo na ba ang Panginoong Jesus pag Christmas? Nagpasalamat ka na ba sa Kanya? Have you made a prayer to Him in the Christmas season? Lord, thank you for saving me from hell. At hindi po ako pupunta at aking mga mahal sa buhay sa hell dahil niligtas mo ako at niligtas mo kami. Salamat, O God, sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo, that even you have given your life just only to save us. You suffered for my own mistakes. You suffered for my own sins. Lord, thank you for your great love. And so, Lord, I will honor you this Christmas season. Kapatid ko, ang hanap mo, ang tunay na puso ng Pasko at ang kagalakan sa Kapaskuhan, huwag mo sa mundo ito hanapin. Nasa pag-ibig at presensya nito ni Kristo. Dito mo lamang siya matatagpuan. Kapatid, marami sa atin, we try to find happiness in many things in our lives. In many very different situations, we try to look for happiness, especially during the Christmas season. And napakahirap, kapatid, hanapin ng kasiyahan. Lalo when there are people who might disappoint us. May mga expectations tayo na hanap, lalo na sa panahon ng Pasko, hindi natin ito makuha. Diba? Pero tandaan natin, yung unang-una po, kapatid, na sign ng kagalakan ng kasiyahan, the joy of Christmas season, it happened when the angels came down to this earth. Diba? They announced the joyous occasion. In-announce nila sa lahat ng sangkatauhan. Through the shepherds muna. Sinabi nila sa mga shepherds, this is a great joy. Diba? There will be peace on earth. And they worship God. Great news binigay nila sa mga tao na ang ating Panginoong Jesus ay nandirito na sa ating mundo. That is the Christmas day, the first Noel. Born during that time was the King of Israel. So kapatid, next time when you hear the songs, the Christmas songs, when you eat, kapatid, yung iyong pagkain sa Christmas, when you give the gifts, remember, kapatid, na enjoy na yan ang gagaling sa ating Panginoon. Di ba may kanta napakaganda? Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive our King. So, joy to the world. Kagalakan ng harap ng ating Panginoon, ang hatid niya sa ating lahat. Hindi niya gusto na ikay malungkot. Kapatid, tanong, have you received the King of Kings and Lords of Lords in your life? And malaking bagay, is he the source of your Christmas joy? Or baka hindi. Baka ibang bagay ang pinagmumulan ng iyong kasiyahan tuwing Christmas. Kaya ka nalulungkot na sobra-sobra. Tandaan mo, kapatid, Jesus Christ is the song of love for all of us by God Himself. Pwede namang iniwanan na tayo ng ating Panginoon, di ba? Kasalanan ni Eva Tadan, meron din tayong kasalanan. But no, He gave His life to all of us. Nay, He gave His life to all of us to save us. And so there came Christmas Day because of His great love for us. So every time that we celebrate Christmas, remember na meron pong pinanganak para sa atin, para tayo iligtas. Hindi yan dahil sa panahon ng Pasko dapat sama-sama, kain ng masarap, regalo, magagandang ilaw. No. Yes, thank you. Magandang i-celebrate yan. Let us enjoy the Christmas season. Have fun, have joy, have happiness, have gladness. Yes. Pero tandaan mo, kapatid, ang Pasko na to kasi may nagmahal sa'yo. May someone loved you even before you loved Him. Because He loved you. Tandaan mo, kapatid, nung dumating siya rito, hindi po ceremonious. Di ba dumating ang ating Panginoong Jesus? Bilang Diyos, imagine mo, dumating siya rito.
Paano siya dumating? Dumating siya sa sabsaban. At nung namatay siya, nakapako siya sa krus. It was an unceremonious life to give you a victorious and celebrated life. Can you imagine that, kapatid? Dumating siya rito, nasa sabsaban, walang rumespeto sa kanya. Di ba? Hindi siya nirespeto ng mga taga-Israel, ng mga Pharisees. Hindi siya kinilala. And yet, pinapatay siya, namatay siya, na parang kawawa. And yet, because He looked at our eyes, each and every one of us, kasi gusto niya maging masaya tayo. And so kapatid, bago ka malungkot pag Christmas, tandaan mo na may nagbigay, may nag-sacrifice ng buhay niya, suffered so much because He loved you. Not only so that you can have a great life, but so He can save you, kapatid. He came to bring not only joy, but not only gladness on this earth, but to bring salvation, everlasting for all of us to have. If we will only receive that everlasting salvation na binibigay ng ating Panginoon. Tanda mo, kapatid, this corrupted world may fail us. Diba? Yung sinasabi niyang love, kaya nga diba yung puso daw ng Pasko? No, kapatid, it's never about the puso ng Pasko. It's about the love of Christ for all of us. Because He loved us more than we can ever love Him. Yan ang tandaan mo, kapatid. Pag Pasko, ito'y about ang ating Panginoong Hesukristo. At siya magbibigay ng kagalakan para sa iyo at para sa ating lahat. You feel alone, kapatid? Remember, kapatid, ano ibig sabihin ng pangalan niya? Emmanuel, God with us. So sa darating na araw ng Pasko, kapatid, the time that you will celebrate His day, not our day, not our family day, not our happiness day, not our joyful day, not Merry Christmas, but this is the day to honor Christ. Yes, we don't know the exact day of Christmas Day. No one knows. Only God. But next time that we celebrate it, we honor Christ. Before we feel lonely, remember that He is with us. Emmanuel, God with us. So kapatid, sa pagsapit ng Pasko, kapatid, ibigay mo ang kagalakan mo, ang kasiyahan mo, ang lahat-lahat ng mga plano mo, ang panalangin mo sa ating Panginoong Hesus. Because yun ang gusto niya, yung magalak ka, maging masaya ka, at hindi ka maging malungkot sa panahon ng Pasko. Pero huwag mong kalimutan na ang Pasko na to ay para sa Kanya lamang at siya ang dahilan ng iyong Pasko. Salamat sa ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng sa kanyang salita. And maybe this is the first time that you're hearing this broadcast and you might not know me, kapatid. You might not know Ancient Doors Church. And worse, kapatid, baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, we are talking about Christmas. This is the most festive holidays of all seasons in the world. In all throughout history, wala pong kapantay ito. Bakit kaya, kapatid? Anong meron sa Pasko? Kapatid? Para maintindihan natin, kapatid, lahat tayo sa mundo na to, we are bound to die one day. Isang bagay na hindi mo maiwasan bilang tao ay mamatay. Either 100 years from now, people will die. We don't know what day people will die, but we know one thing. Pag tayo namatay, hindi mo na alam ang destination mo. The problem is, there are two destinations, kapatid. Number one, impyerno or hell. Pangalawa, langit or heaven. Surely, kapatid, you would not want to go to hell one day. Ayaw mo pumunta sa impyerno, kundi pumunta sa langit balang araw. Now, kapatid, paano ka makasigurado na makararating ka sa langit balang araw? Now, when we talk about Christmas, kapatid, someone came upon this earth to save all of us. Kasi lahat ng tao sa mundo na to, kapatid, ay nagkasala. At bawat tao na nagkasala ay pupunta sa impyerno. Yun yung kabayaran. The wages of sin is death, sabi ng ating Panginoong Hesus. So if the wages of sin is death, then everyone has fallen short of the glory of God, meaning lahat ng tao nagkasala, lahat pupunta sa impyerno. Pero, take joy, kapatid. Take hope. Because God has given us hope, given us joy. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So kapatid, kung gagawin mo ito, kapatid, ngayon, merong magliligtas sa'yo. Sapagkat sinacrifice niya ang buhay niya 2,000 years ago for you and me. Bilang kabayaran, yun ang ultimate na kabayaran. Kaya siya naging tao. Kasi tao lang makapagliligtas sa tao. Bilang Diyos, nagkatawang tao siya. Para maligtas tayo. If you will receive that, kapatid, yung regalo niya ng kanyang buhay,
that believe that He is the Lord, God, and Savior of your life, at tanggapin siya ng buong puso, isip at kaluluwa, at hingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, then you can go to heaven one day. If you pray that with all your heart. If you do that today, kapatid, then you will receive the free gift of salvation that comes from Jesus Christ alone. Kapatid, samahan mo ako man na lang, let us pray and receive Jesus Christ today. Let us pray. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking buhay. tinatanggap sa akin Patawad patawad sa lahat-lahat ng aking kasalanan. sa lahat-lahat na aking Patawad tawad sa lahat ng aking kamalian. sa lahat na aking Tinatanggap kita tinatanggap bilang aking Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas. Diyos Salamat sa buhay na walang hanggan sa buhay ng mga na regalo mo. narigal. Salamat Sa makakasama kita sa langit balang araw. langit, Salamat sa lahat at tutulungan mo ako na maging mabuting tao. na maging mabuting ka. Ikaw na aking Panginoon, Ikaw na aking, ikaw na aking Diyos, ikaw na aking buhay. ikaw na Ito ang aking panalangin ikaw ang aking sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Kapatid, you pray that prayer, congratulations sa'yo. Jesus Christ wants to work on your life. He wants to have a relationship with you. Kapatid, pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po ito nagtatapos doon. He wants to have a relationship with you. Na yung buong buhay mo, lahat na nangyayari sa'yo, every minute, every second of your life, is about Jesus Christ. So kapatid, if you want to know more about Him, I urge you kapatid, samahan mo kami sa social media platforms ng Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa'yo, kapatid.